Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the wilderness and streams in the wasteland. Isaiah 43:18 and 19 NIV. Blessed everyone and welcome to our live stream. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muli, or sa unang pagkakataon para sa taong 2025. Bumabati ang inyong lingkod sa lahat ng mga kapatiran, lahat ng mga nanunood, tumatangkilik sa programang ito. Isang mapagpalang araw po sa atin at isang mapagpalang bagong taon para po sa ating lahat. Anong oras, anong araw, saang sulok man ng mundo ninyo panunuorin ang broadcast na ito, ang pagpapala sana ng dakilang Diyos ang sumasa atin. Uulitin po natin, Blessed New Year everyone and welcome tayo sa 2025. Nagtatanong po tayo, bakit kaya mayroong New Year, Bakit kaya mayroong selebrasyon para sa bagong taon? Bakit kaya naturing yung bagong taon? Pare-pareho nga ba ang selebrasyon o pare-pareho nga ba ang pagsalubong ng bagong taon? Pare-pareho nga ba tayo ng kalendaryo ng panahon para salubungin ang bagong taon? At bakit nga ba napakahalaga nito? Well, ito yung para sa karamihan. Magsasalita ako, representation muna ako ng karamihan. Ang significance daw ng pagsalubong sa bagong taon ay magkakaroon tayo ng reflections. Reflections, pabalik yun, and renewal, pagbabago. So, tingnan natin ang mga bagay-bagay na ito. Ngayong umaga, tatalakayin po natin, yamang ito ay Blessed New Year, yamang ito ay unang linggo ng taong kasalukuyan. So, pag-usapan po natin. When we talk about reflections, ang gusto po nating sabihin ay magkakaroon tayo ng self-inventory. Whether that be personal, self-inventory natin, emotional man yan, or social inventory man natin yan, or yung sarili nating kakayahan, knowledge, or ano nga ba ang mga bagay-bagay na nangyari na sa atin. So, reflection natin yon. Ang pangalawa noon ay ano nga ba ang mga biyayang tinanggap natin sa isang buong taong nakalipas ng 2024? Naging mapalad po tayo, naging mapagpasalamat ba tayo dahil umabot tayo sa taong 2025? Ang inyong lingkod, nagpapasalamat po ako for 5 long years. Hinintay ko po yung validation mula sa aking dekana. At nagpapasalamat ako. Alam nyo, buong akala ko talaga is that dahil yung katuruan natin na full-time tsaka part-time, matagal ko nang kinukombat ang thinking na gano'n na full-time work ka lang, 4 na corners lang ng church. Pero ang lagi kong sinasabi nung nagtuturo pa ako sa Bible schools is that mas malawak ang pulpito natin, mas malawak ang impluwensya natin when we are in the secular field. Kasi sa church, 4 na sulok lang talaga. And it was validated nung sabihin talaga ng dekana ko. Kung gusto nyo, puntahan niyo yung validation at saka empowerment ng appreciation ng aming dean ng college na si Dean Marge Fernandez, at nagpapasalamat talaga ako sa bagay na yan. Ang sabi niya is foremost daw, at hindi ko alam na talagang nakikita pala ng mga katrabaho natin. This is preaching without preaching, so to speak. Foremost para sa akin ay yung ibahagi ang good news sa lahat-lahat, maging sa mga kasamahan sa trabaho. So, hindi lang limitado doon sa mga teachers, hindi lang limitado sa mga staff, sapagkat amin po natin, hindi naman natin magbabanggit ng mga pangalan, may mga kasamahan po tayo sa faculty na talagang sinisik nila yung kaalaman, sinisik nila yung kalooban ng Panginoon para sa buhay-buhay nila. May mga ganun din na mga magulang na pumupunta sa ating
opisina. Hindi lamang yon, kundi mga kamanggagawa, mga staff ng school na pinapasukan natin. Kaya natawa ako doon at pinasalamatan ko talaga ang aking dekan na sinasabing, Dean, thank you so much for that. Nakikita niya that foremost para sa akin ay maibahagi ang good news. Nabanggit pa rin niya kahit ang ministry natin, at dito talaga tayo nagpapasalamat talaga sa mga matubis. Brother Jess, papasalamat tayo pa rin hanggang sa ngayon ang Lift Babies Foundation dahil patuloy tayong tumatanggap ng Starbucks, pastries, markouts na siya namang ginagamit natin. Nakita ng dekano yan, umpisahan natin. And then, pag uumpisahan na yan, wherein we could share things in life. And God has provided us immensely for these things sa mga markouts na yan. Yun nga lang, kahapon, nakagayak na ako, tsaka si Cynthia talaga na pumunta ng Batangas. Pagpasensya na po, Ninong Doming, Kuya Mot, tsaka kay Grace. Alam ko nagluto si Grace eh. And kay Ninyatot, pasensya na, talaga nakagayak na kami. Alam nyo ba na 8 o'clock talagang paalis na kami. And then bumaba si Jean at ang sabi niya, dadalhin mo na ako sa ospital. Hindi marunong magreklamo yan. Kaya kapag hindi na niya talaga kaya, tsaka lang talaga lalapit ang batang ito. At hindi niya talaga gagawin ang pumasok sa ospital kagaya ko na may takot yata sa ospital. Pero kahapon sabihin niya talagang dadalhin mo ko sa ospital. Dinala ko na kagad-agad siya. 8 nung pumasok kami sa ER. And then sa lahat ng mga bagay-bagay na to, alam niyo, nakita kami ng kanyang doktor, pinuntahan siya ng kanyang doktor around 5, and then, or 4:30. And then nakapasok siya or nailagay siya sa kanyang room ng 6. So, wala talagang pagkakataon. Sabi nga ni Mami, sabi nga ni Cynthia, buti na lang hindi na rin tayo nagtuloy sapagkat hindi kakayanin ng mga bata kung sila lang ang mag-workout at kumuha ng mga bagay-bagay na to. And sana alalahanin natin siya sa kanyang recovery. Naka-schedule siya ngayon for ultrasound. Bukas naman yung kanyang endoscopy. Okay, patuloy po tayo. Blessings received. Alam nyo, lessons learned. Pinilit ko talaga ang aking sarili na huwag nang magkaroon ng broadcasts before or during the Christmas season. Sa kadahilanan na tinalakay ko na yung truth about Christmas. Tinalakay ko na yan and sa hinaba-haba ba naman ng serye na yon, kung hindi pa rin papasok sa kaisipan ng isang tao, ng isang mananampalataya, ang katotohanan about Christmas, na hindi ko rin uulitin ngayon, then talagang ayaw niya lang talaga tanggapin yung katotohanan. At ipagpipilitan niya lang talaga yung kanyang prejudices, yung kanyang sariling paniniwala sa bagay na yan. Wala kang magagawa doon eh. Pagka ganon. Isang bagay pa. Ninais ko sanang iparating din ang taus-pusong pagkikiramay sa mga kapatiran natin na may pinagdaanan sa mga nasa Mindanao na mga taong malalapit sa atin. Subalit nagpigil po ako so that hindi natin aalisin sa kanila at hindi natin gagawing isang parang platform lang para makapagsalita sa mga nangyari. Pero alam po natin ang mga pinagdadaanan ng mga kapatid, lalo na yung mga nawala ng mga mahal sa buhay, ilang buhay din ang nawala. Bagamat mabigat sa loob natin na makita at sana patuloy kayong gumaling mga kapatid. Kasama po kayo sa aming mga dalangin. So, lessons learned. Those are reflections. Renewals. Ano nga ba ang mga dapat baguhin? Gayong alam ko kung ano pala ang nakikita sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho, then gawing mas maigi, pag-igihin, pagbutihin. Sa mga estudyante ko magkaminsan magsasabing, sir, gusto kong gawin to pero saan ako mag-uumpisa? And I always tell them, it's going to be a fresh start. It's going to be this. You can start it now. Pero kailangan talaga nila ng starting point, ng magandang pagkakataon when, where to start. And New Year's are given
for those renewals and fresh start. Challenges and opportunities. Kaya nga marami. I-challenge natin muli ang ating mga sarili. Kaya nga sabihin natin magkaminsan magbigkis tayo because in preparation for the challenges and opportunities. And hope springs eternal sa mga gustong may umpisahan. New Year, you can start that. Bagamat every day you can start, pero it's a marking point talaga eh. It's a point wherein ang lahat-lahat talaga ay look forward into. Mas gusto mo talaga yung may pag-uumpisan ka. Kaya nga may mga New Year's resolution, something like that. So sa lahat ng mga renewals natin, either that be personal, societal, cultural, lahat-lahat tayo, kailangan natin ng focal point, starting point, and New Year is a good place to start. Saan nga ba nag-umpisa ang mga celebrations na ito ng New Year? Sa recorded, sinasabi nila na it was the Babylonians. 4,000 BC ang mga Babylonians ay nagsiselebrate sila ng New Year. At ito ay hindi kagaya natin. Ang kanila is a marking point, yung tinatawag na vernal equinox, wherein yung sun crosses yung ating timeline, or sa madaling pagkakasalita ay kung saan almost the same o equal ang time ng araw at gabi. Yung day and night, yung tawag nilang vernal equinox yan. At ito ay sa iba, mga March 20 o 22 ito pumapatak hanggang 25 magkaminsan. Depende kasi yan sa year dahil nga alam naman natin may leap year. So, first day of spring. And this marks the beginning of their agricultural cycle. Kaya mag-uumpisa yan dyan eh. Kagaya din natin, no? Dati-rati talaga, ang beginning ng klase natin ay ganito dahil natatapat yan doon sa ating agricultural cycle. Dahil nga, agricultural talaga ang Pilipinas na binago, gustong ilagay ng September. Ngayon, bumabalik tayo kasi hindi talaga uubra yung mga panibagong kaisipan ng iba na magandang pakinggan pero pagka sa actual naman mahirap gawin. So the Babylonians started this 4,000 BC pa. And sa iba naman, ang mga Hudyo, meron din naman silang ginagawang tinatawag na Rosh Hashanah. Para sa kanila, ito yung birthday of the world. Ayon sa Torah, na ito yung pagkakataon wherein inaalala nila when God created the world. At mag-fall ito between September and October kasi lunar calendar sila. Ang Rosh Hashanah ay prelude, sa 10 araw ng repentance para sa tinatawag nilang Yom Kippur. At sa Rosh Hashanah, ando doon yung blowing of the trumpet. Yung tawag nilang blowing of shofar. Kaya nga siguro hanggang sa ngayon, pagsalubong ng New Year, may mga put-put ang mga bata, may mga trumpeta ang mga bata. And it is a day of reflection, renewal, repentance, prayer, charity para sa mga Hudyo. Kaya magkaiba, Marso ang isa naman September, Oktubre. Ang Chinese New Year, alam naman natin, Pebrero yan nagfo-fall. Okay, lunar calendar kasi ang gamit nila. Kaya nga, ang mga Chinese, mayroon naman silang gamit ng mga firecrackers to drive away demons and drive away daw yung mga evil spirits. And they have the dragon dances at ito talaga para daw doon sa pag-get together ng family gatherings. Yung tikoy, kailangan malagkit para dikit-dikit lagi, pamilya ba? Mga ganon na mga pag-uusap. So the Chinese New Year sticks. Pero alam natin, sinalubong nila ang New Year noong January or December 31st ng hating gabi. Kasama din sila sa mga naghintay. Sa Western celebration, alam natin. New York Times Square, yung ball drop, makikita talaga natin. Kaya ando doon yung mga andami, worldwide yan, sa mga televisions, makikita din natin. Bagamat, yun nga lang, iba kasi ang timeline nila sa atin, ibang timeline ng Pilipinas, ilang oras ba, 15 hours tayo advance. Iba naman ang timeline ng Japan and some other na mayroong isang bansa na mauuna talaga siya na napapatak ng 12 para sa pagsalubong sa bagong taon. So sa Western celebration, sige, gamitin lang muna natin ang
New York City, USA, makikita natin there will be parties and there will be fireworks also in public gatherings na talagang ipinapakita nito yung family, social, ang iba, cultural, religious traditions in celebrating, meeting, transition ng old tsaka new ng New Year. And so, makikita natin doon yung communal joy. Kaya nga, habang nagkakaroon ng fireworks, mabuti na lang din ngayon, hindi lahat-lahat ng kapitbahay nagpapaputok, ano? Mayroong isang area na lang sa amin sa San Manuel. Alam namin pagka 11:45, 11:50, yan. 11:55 na, nasa labas kami, hihintayin namin yung mga firecrackers. Hindi kami naglalight ng firecrackers. May turuton siguro si Chay nung kabataan niya, tsaka si Balong. Ngayon naman nakikita namin kay Sheena. And we wait for those firecrackers mula doon sa munisipyo, mula doon sa mga may perang magsusunog. It's a communal joy. Shared experiences natin. Kaya ang bawat isa binabate, sino man makasalubong mo or kahit na nga doon pag uwi mo, doon pa lang sa mga nasa booth, ano, sa freeway, walang freeways tayo, sa Skyway at saka sa ating mga NLEX, SLEX, TEPLEX at saka SCTEX. So, communal joy, shared experiences ang pagsalubong sa bagong taon. Alam niyo ba, dito ako natatawa, sa mga Puritans among us, na pinag-uusapan lagi, is it biblical? Or is it, tama ba para sa isang Kristiyano ang mag-celebrate na pagsalubong ng New Year? Something like that. Come on. Kasi, kino-question yung Christmas. Ito, hindi lang ma-question. Kaya ako na mismo ang mag-uumpisa nito. Alam niyo ba, na nung 45 BC, nung gawin yung Julian calendar ni Julius Caesar, sinabi ni Julius Caesar na ang January 1st ang siyang magiging New Year. January 1st. Ang January is in honor of Janus. Si Janus ay isang Roman god, isa sa mga Diyos. Kaya ang pangalang January galing din kay Janus. Si Janus, ito ang mukha niya. Ito yung Roman god na may dalawang mukha. Ang isang mukha nakaharap sa nakaraan at ang isang mukha nakaharap sa hinaharap. Kaharap sa hinaharap. Hindi yata tama. Or two-faced or four-faced para sa iba pagka inilagay sa isang poste, apat, para nakikita niya lahat ng direksyon, na nakatingin sa nakaraan at nakatingin sa hinaharap. Kaya, ang sabi nila, si Janus is the god of transitions, beginnings, passages, doorways. And yung month ng January ay ginawa in honor for this particular Roman god, and ginawa nga or in-establish nga ni Julius Caesar na ang January 1st ang siyang magiging New Year. So, nasaan na yung mga pagano na naman na nagsasabi ngayon? O ba't ka nagsiselebrate? Pagano ka rin ba? Kunting sundot na lang. And then, alam niyo ba yung Gregorian calendar natin, dahil ginawa din ito yung leap year natin, at least mas accurate ang Gregorian calendar kaysa Julian calendar natin, ng 11 minutes per year yan. So, Gregorian calendar, inadapt yung noong 1852, yung January 1st na naging universal date for New Year. Kaya karamihan sa atin, pagka alam natin kasi lahat halos, or karamihan sa atin gumagamit na ng Gregorian calendar, alam natin, ito yung pag-uumpisa ng bagong taon, January 1st. Naging universal date for New Year na po yan. So, most of the world embraced it. Or bagamat ang ibang mga bansa, kagaya ng China or Chinese, hindi lang ang China, kundi sa mga Chinese, ang kanilang New Year will always be
based on their lunar calendar. Ang mga Hudyo din naman, kasi tradition nila, Rosh Hashanah, and they will be celebrating that September, October. Ang mga Hindu naman sa kanilang Diwali, mga around November, and ginagawa din natin sa ganang atin, base sa ating kalendaryong Gregorian, ay January 1st nga. Ngayon, magsasabi pa ba kayong pagan origin ito, pagan practices, kaya hindi marapat na involve ang isang Kristiyano sa mga bagay-bagay nito? That is the truth about New Year. At hindi ko na uulitin ito sa susunod na mga pagkakataon. Does this honor the pagan god? Janus lang ba? Whatever you do, either you eat or drink, to it for the glory of God. Sapagkat wala namang, sabi nga na Apostol Pablo, wala namang mga Diyos-Diyosan eh. So, having said that, babalikan ko lang po yung ating verse. And the verse says, yamang ang New Year ay nagpapahiwating ng bagong pag-asa, pagkakataon ng mga individual o ng bawat isa, maging ng lipunan na mag-reflect at mag-improve. Ito man ay maging personal, spiritual, psychological, magiging magandang simulaan nga ito para sa pag-uumpisa muli, and then, kagaya ng umpisa natin, renewals and resolutions. Napakasimple ang ginamit ni Propeta Isaias. Isaiah chapter 43, verse 18 and 19. Sabi niya, forget. Hello. Forget the former things. Former things. You look back, forget former things. Do not dwell on the past. Ang iba, lalo't higit yung mga may mga problema, mental health. Lalo-lalo na yung mga pumupunta sa Office of the Student Affairs o yung mga nagsisik ng counseling. They just could not move on. Hindi makapag-move on because they dwell on the past. They can forget yung mga nangyari noon. It has been written, sinabi na, napakatagal na ni Propeta Isaias, forget former things. Kalimutan mo na yung mga nakalipas na yan. Do not dwell on the past. Why is it? Sapagkat sabi niya, see, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? If we keep on dwelling on the past, we can't see what is present and we can't appreciate ano ang mga bagay-bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. You do not perceive it. You can see the opportunities kasi nga you are still living and dwelling on the past. Ang galing. Kaya pala, maganda ang New Year. Kasi sa New Year, sa ating reflections and renewals, we need to forget former things. We need not dwell on the past, but we need to stay relevant. Dito ka sa new things. Dito ka, you live with the present. Kaya nga, present. Kaya nga, present. Di ba? Regalo. Present. Ngayon. Present. At ito pa, kung sasabihin yung, okay, Brother Ron, Old Testament naman ang ginagamit mo. Where's the New Testament? Here it is. Brothers and sisters, sabi ni Apostol Pablo, Philippians chapter 3, 13 and 14. I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind. Do not dwell on the past. Isaiah, forgetting what is behind. Forget former things. Isaiah, kay Pablo, iba ang wording niya. Forgetting what is behind and is training toward what is ahead. Janus. Hindi. Biblical to. Forgetting what is behind. Here's what thing I do. Sabi ni Apostol Pablo, forgetting what is behind and is training toward what
is ahead. Why? I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Whenever we talk of glory days or golden days, laging sa past. Oh, nung panahon na ganun. Oh, the glory days or the golden days. Golden days of the kingdom. Kingdom of David. Golden days. Kingdom ba ni Solomon? Those were our golden days. It is always sa past. But when we look of the glorious day, it should be future. Glory days, nakalipas na yan. Don't dwell on your glory days. Don't dwell on your laurels. Sabi nga ng iba, ang performance ng isang entertainer, ng isang actor, ng isang performer is as good as the last performance. Tapos na yon. The glorious day is future. It will always be a glorious day. Kapag nagsiselebrate ka ng mga achievements, glorious day. Pero alam mo, meron pang higit doon. So, glorious day, we always look forward. Future lagi yun. And much more so, the day, it will be a glorious day when we meet Him face to face. So, maganda yung sinabi na po sa Pablo. One thing I do, I press on towards the goal. And what is that goal, Paul? To win the prize for which God has called me heavenward bound in Christ Jesus. That's the goal. We press on. We keep on pressing on. Hindi tayo nananatili sa isang sulok, hindi tayo nananatili sa isang tabi, hindi tayo mananatili sa kinalalagyan natin ngayon. Kung nakita nila that foremost para kay Ronnie is to share the gospel, it should be, at ang sabi ko nga, I do things passionately. It should be more sharing. It should be more caring. It should be more siguro. And nakakatuwa. Sa school, yamang nakikita na nila, naririnig na nila. At hindi natin ipinilit, hindi hard selling na sinasabing, come and I'll tell you the good things, the good news. Kundi bagkos word of mouth. Nababago na natin yung stigma na pupunta ka lang sa guidance office, pupunta ka lang sa Office of Student Affairs kung may kasalanan ka, kung may violations ka. This time, nakikita nila that sa maliit na opisina na inilagay ako ng Panginoong Diyos, it becomes a huga. It becomes a place of comfort, a place wherein we could discuss good news, one way or the other, hindi man bersikulo, kapitulo laging nasasabi, kundi nakikita nila that they can have new beginnings also coming to my office. Mga kapatid, we should be thanking God for New Year's. We should be thanking God for new beginnings. Why? That is who He is. He is the God of beginnings. Hindi si Janus. Because of His great love, dahil sa matinding pagmamahal niya sa atin, for God so loved the world that He gave. Hindi nga niya ipagkain ng kanyang bugtong na anak. Ito pa kayang simulain lang? Ito pa kayang beginnings lang? Ito pa kayang mga transitions lang, mga bagong simulain lang? Because of the Lord's great love, sabi nga ng Lamentations 3:22, we are not consumed. Because of His great compassion, we never fail. Because of this, He cares so much for us. Every day, these blessings are new. Kaya, how faithful are you sa Diyos na pinaglilingkuran mo? Blessed New Year, everyone. Again, this is your brother in Christ, Jose Roniboy Perez Cariaga. Muling sinagsasabi, isang mapagpalang araw at isang mapagpalang taon po ang 2025 para sa ating lahat. Looking forward na makasama kayong muli. Salamat!